Magandang hapon, Barangay Rosario! Kamusta po kayo? Yung mga nakaupo dito sa bandang dulo, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nakaupo, baka gusto niyo munang tumayo. Okay, pura, steady lang po kayo. Yung mga nasa gilid, hanggang dito sa gitna, nandito po sa bandang kaliwa. Grabe ang taas ng energy natin dito ngayon. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa GT ng Pasig. Thank you. Maraming salamat. Nakakabati ng puso. Alam nyo, sandali lang po mga kasama. Konting katahimikan lang po. Hindi tayo matatapos dito. Maraming salamat. May karotot pa. Sandali lang natin, mamaya na yan. Hindi tayo baka hanggang hating gabi tayo dito, di ba ako tapos? Okay lang, hanggang hating gabi tayo dito! Ayaw talaga. Alam mo, layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Noong 2019, nagdesisyon ako tumakbo para mayor kasama si Congressman Roman Romulo. Ibang-iba pa po ang mga panahon na yun. Malayo na po nang narating natin. Pero bago po yun, bago ko magkwento pa, gusto ko lang po magpasalamat din sa bawat isa. Alam ko, iba't ibang samahan, iba't ibang asosasyon, mula sa mga taga-West Bank, mula sa mga taga-Hubson, taga-Agapito, Gisayis, dapat, iba-iba, no? Pero gusto ko magpasalamat sa bawat isa sa inyo kasi ang dami na po nating napagtagumpayan. Mula sa malalaki, paglilinis ng gobyerno mula sa korupsyon, pagtanggal ng kickback, tinalikuran natin yung takutan at palakasan system, hanggang sa maliliit na tagumpay. Kanina po, habang nakaupo ako, pinagmamasdan ko yung mga wire natin na kahit pa paano nabawasan na mula nung una tayong bumisita dito. Yung mga spaghetti natin, hindi pa tayo tapos, pero kahit pa paano, gumanda na po ang ating lugar. Yung kalsada po natin, kasama sa 8 barangayan, na galing sa city government din po. Kahit pa paano, umaganda ang ating lugar. Pero hindi magiging posible yan kung hindi po sa tulong at kooperasyon ng bawat isa sa inyo. May isa pa po akong babanggitin kasi alam nyo, nagpadala po ako ng tao dito galing sa Bao o Crayo, opisina ng lokal na pamahalaan. Alam nyo, malapit na ngayon yung temporary city hall natin. Nagpadala po ako ng mga tao, nag-interview sila ng humigit kumulang 100 na tao, 100 na kapitbahay po ninyo, tungkol po sa batching plant ng DMCI. Ngayon, sa humigit kumulang 100 na sumagot doon sa survey, kasi alam niyo, sa totoo lang, may mga ibang nagsasabi kasi sa akin na pumapayag naman daw halos lahat. May nagsasabi po niyan sa akin, huwag na natin pangalanan na hindi naman tayo para pero totoo po yan. May ilan pong nagsasabi sa akin na hindi, pumapayag naman lahat, tapos may pinapakita sila sa akin ng prueba. Kaya ang ginawa ko po, para malaman ko ng sigurado, nagpadala po ako ng tao, in-interview. Huwag na magtaas ng kamay kung sino yung mga na-interview, pero may ilan po siguro dito na abutan yung nag-i-interview po. Sa 100 na residente na nakausap po ng staff ko, isa lang ang pumapayag. So malayong-malayo doon sa kinakwento ng iba dyan na pumapayag lahat. Pagkatapos ko po ipa-interview ang mga residente rito, kinausap ko na po ang DMCI. Alam mo yung mga may-ari at management ng DMCI, mababait naman po yan. Kailangan lang kausapin ng maayos. Kinausap ko po sila at sinabi ko na po na hindi na i-renew yung permit nila para mag-operate. Kaso naintindihan ko rin naman po yung punto nila, kailangan nilang mag-wind down ng operations. Kaya pagbigyan na po natin sila ng maximum, kasi nasa 5 years na po yan, di ba? Pinaka-maximum na nila para mag-wind down ay 6 na buwan.
Maayos na usapan na po yan. Pumayag na po sila. Nagkasundo na po ang lokal na pamahalaan, DFCI, at iba pang involved na stakeholders. So, malinaw na malinaw po. Kasi, alam nyo, minsan, may sariling buhay ang kwento eh. Pag nakailan salin na yung kwento, iba na minsan nang naririnig o nababalitan. Kaya, mabuti na po na marinig nyo mula sa akin mismo. Para malinaw na malinaw. Kasi dito ako nakaharap kanina. Dito naman ako nakaharap ngayon. Yung special permit ng batching plant ay na-deny na po yung renewal. Okay, so, ngayon po, bigyan na natin sila ng ilang buwan para mag-wind down. Hopefully, 3 months, makapag-wind down na sila, mapasara na. Pero maximum na yung 6 months. Ano? So, salamat po sa inyo. Dahil hindi kayo natakot, nagsabi kayo ng totoo. Diba? Anong talagang gusto natin? Ngayon, babalik po ako sa kwento ko. 2019, mula noon hanggang ngayon, fast forward tayo, 6 years later, ang laki na po ng mga napagtagumpayan natin. Paborito kong simbolo nito, yung pamaskong handog. Dahil noon, pag nakitang kasama ka ng kalaban, sigurado, wala ka ng bayong pagpasko. Pero ginawa natin ngayon sa simpleng simbolo ng pamaskong handog, pinakita natin na posibleng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa atin. Na hindi pinipolitika ang bawat bagay. Na hindi natitingnan kung sinong kalaban o kakampi, basta't serbisyo na galing sa pamahalaan mula sa kaban ng bayan. Buong puso ako naniniwala, walang karapatan ng mayor na mamili kung sino lang ang tutulungan o bibigyan. Binakasalan natin yung takutan, yung palakasan, naglinis tayo ng ating pamahalaan. Hindi lang naman sa pamaskong handog, yan lang yung paborito kong simbolo, kaya lagi ko talagang binabanggit. Pero, halimbawa po, sa ospital natin, dati kailangan para malibre ka doon, dapat may blue card. May yellow card, may discount. Tinanggal ko yan noong 2019, nung una may mga nagalit sa akin. Kasi sabi, naku, may pinipisyo ko dyan, Mayor, bakit mo tinanggal? Pero siguro ngayon na nakita naman natin na kung bakit tinanggal yun. Kasi ayaw natin na ilan lang yung may napakagandang benepisyo. Dapat kung anong kayang gawin, kung anong kayang bigay ng pamahalaan, hindi sa ilan lang, para sa lahat ng residente ng lungsod ng Pasig. Ngayon, punta kayo sa ospital natin, no balance billing, hindi kayo hihingan ng card. Hindi tatanungin kung botante kayo. Hindi kayo hihingan ng precinct number. Basta taga-Pasig ka, no balance billing po tayo. Nakwento po ni Vice Mayor kanina yung ginawa natin kasi alam natin puno yung PCGH. Nag-upgrade po tayo ngayon, nag-renovate tayo ng ospital, dating Children's Hospital. Ngayon, level 2 General Hospital na po siya. Or under renovation para maging level 2 General Hospital. Hindi ko alam kung nabanggit niya, nung naabutan po namin yan, nasa 60 beds. Yung mga kama na yon maliliit kasi Children's Hospital nga. So talaga minsan napupuno PCGH, sa private o sa RMC na tayo magpapadala. Pero ngayon po, yung upgrading natin mula 60 bed na pambata ay 120 beds na po siya na pangmatanda. Siguro by next year tapos na yung renovation and upgrading nun. Marami pa po akong pwedeng ikwento. Pero siguro iksian ko na lang po. Kasi alam mo, hindi naman po hindi ko gustong magkwento ng mahaba. Pero aminin ko po sa inyo, kami ni Kong Roman at ni Vice Mayor Dodot, medyo napagod kami sa mga graduation. Sa araw na ito, nasa 15 yung graduation na inattendan namin. Bigay kami ng mensahe sa bawat isa. Sawang-sawa na po ako sa sarili kong boses, sa totoo lang. Kami di sawa! Maraming salamat po. Ang problema lang, baka mapaus na kami. Si Vice Dodot, kanina, narinig ko, parang medyo bumibigay na yung boses. Kaya, ayan po, marami kami pwedeng kwento. Sigurado naman yung mga konsehal, nagkwento rin ng kanilang mga achievement, ng accomplishment. Pero, ang gusto ko pong po ngayon, kasi sa totoo lang, tuwing malapit na ang eleksyon, tuwing campaign period,
Nanawa na tayo sa mga pangako na napapako mula sa mga, hindi lang naman sa Pasig, mula barangay, sa city, sa national. Yan kasi yung pinakamadali para sa aming mga politiko na gawin. Ang pinakamadali na gawin namin ay mangako ng mangako. Laway lang ang puhunan kasi para mangako eh. Kaya ko naman sabihin, bibigay ko sa inyo ang langit at lupa. Kaya ko ipangako yun. Pero walang katotohanan yun. Kalokohan po yun. Naglulukuhan lang tayo kung ganun po ang gagawin natin. Kaya dahil alam ko na ayaw na natin ng puro pangako, isa na lang po ang pangako ko sa inyo. Pangako ko po na hindi na ako mangangako. Yan ang aking pangako. Hindi, pwera biro. Totoo naman po kasi. Dapat, yan na itong bilin ko sa Giting ng Pasig. Focus na lang tayo sa nagawa natin. Focus tayo sa track record natin. Focus tayo sa direksyon natin bilang isang lungsod. Saan ba tayo papunta? Nandito na po tayo ngayon. Tinalikuran na natin yung mga lumang kalakaran. Sa kasamaang palad, may ilan talagang... Ilan na lang naman sila. Kasi alam nyo, noong 2019, mas marami po sila. 2022, medyo marami pa rin. 2025, meron pa rin. Pero konting-konti na lang siguro sila na gusto tayong i-atras pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Hindi ko alam kung bakit. Sila lang naman at ang Diyos ang may alam yan. Pero kung huhulaan ko, kung ako pong tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran. Kaya gusto nyo tayong bumalik dun. Hindi biro yung paglilinis na ginawa natin na bilyong piso po. Yung tinanggal natin sa mga kickback na yan. Hindi po biro yun. Pero tayo po sa lungsod ng Pasig, dito na po tayo. Alam mo, sobrang ganda sa pakiramdam. Sobrang saya. At sobrang blessed yung pakiramdam ko. Dahil nabigyan ako ng pagkakataon. Binigyan niyo ako ng pagkakataon para maging instrumento ng pagbabago sa ating lungsod. Para talikuran yung mga lumang kalakaran. Kahit sabi ng marami noon, imposibleng gawin yan. Sa Pasig, ginagawa po natin yung sinasabi noon na imposible. Nagagawa, tinatalikuran na natin yung mga lumang kalakaran. Pinutol na natin yung siklo kung saan pag malapit na eleksyon, sobrang laki ng gastos. Alam naman natin kung ano i-expect. Kung gumastos ng 1 bilyon para sa eleksyon, ano i-expect natin sa kung sakaling maupo? Alam nyo, kwentahin nyo po. Pag may time po kayo, kwentahin nyo po kung magkano yung ginagastos. Kasi pagka nakita nyo, konting bigas, konting pera, o konting ganyan. Hindi natin, pero pag bilangin nyo po kung magkano hindi lang milyon, maniwala kayo, bilyon. Pero ang tanong bakit? Ano bang akala nila meron sa City Hall? Nagagastos ka ng bilyon para sa kandidatura. Pero iilan man na gusto pa dun sa lumang kalakaran, sa lumang style, sa traditional politics, tayo naputol na natin yan. Kami sa Giting ng Pasig, hindi kami mahihiyang sabihin na hindi kami malaki gumastos. Hindi kami nahihiyang sabihin yun. Pero, oras na magsimula ang term, gaya nung ginawa namin noong 2019, 2022, pwede nyo kami singilin sa tamang serbisyo. Ibig sabihin, dapat buong-buo. Dahil wala kaming ginastos, wala kaming babawiin. Wala kaming babawiin, ibig sabihin, pag may 10 milyon para sa isang proyekto, 10 milyon talaga yung mapupunta sa proyekto. Hindi yung nabawasan ng 2 milyon para 8 milyon na lang kasi may kickback. Kasi kailangan kumita ng mga nakupot. Tinanggal na natin yun. Buong puwersa ng kaban ng bayan. Hindi man magamit lahat, nasa bangko pa rin, pwede gamitin sa susunod na taon, hindi nabubulsa, yan po yung importante. Alam niyo, minsan kasi, alam niyo sa totoo lang, minsan nalulungkot po ako pag naririnig ko yung mga linya ng iba na, okay lang naman, kurap, kasi may nagagawa naman. Diba, minsan may naririnig tayong gano'n. Ang pangit pakinggan, di ba? At hanggat may gano'n mag-isip na Pilipino, hindi tayo makakagraduate, hindi tataas ang antas ng pamumuhay natin. Inuulit ko po sa Pasig,
nagkaroon tayo ng pagkakataon at matagumpay po tayo na putulin yung ganong siklo. Ngayon po, dahil walang babawiin ng mga politiko ninyo, mga opisyalis ninyo, pwedeng gamitin ang buong buo yung budget ng ating lungsod. At kaya po ngayon, napapalawak na natin yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Hindi namin pinangako noon. Expansion ng local senior pension, expansion ng ating ospital, upgrading ng ating ospital, yung electrification ni Consi Buboy, yung pagbubukas ng budget, pag-ayos ng proseso ni Councilor Maro, yung solo parents allowance ni Councilor Angelo, at marami pa pong iba. Kahit saan kayo tumingin sa City Hall, sa mga programa natin, lahat lumaki, lahat lumawak, hindi lang sa amount, kundi pati sa bilang ng mga benepisyaryo o natutulungan. Sa scholarship natin, ganun din po. Nagsimula tayo, 11,000, ngayon nasa 25,000 na, may pag-asa scholars pa tayo. Marami pa po iba. Pero sa lahat ng yan, sa lahat ng pagpapalawak natin ng mga programa ng ating munisipyo, wala po kami pinangako dati, 2019, 2022. Pero nakita na pwedeng gawin, na kayang gawin, ginawa na lang po natin. Noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama sa konseho. Napaka-importante po nung ginawa natin noong 2022 kasi sa totoo lang, noong 2019, marami man tayong nagawa, nagpandemya pa, hindi naman tayo nagpabaya sa pandemic, pero mahirap yung pinagdaanan natin. Pati sa politika, mahirap yung pinagdaanan natin. May nananabotahe, may umaharang sa ibang gustong gawin. Pero nung binigyan niyo ako ng mayorya sa City Council, ang laking tulong. Kung mapapansin po ninyo mula 2022, bumilis ang kilos ng inyong pamahalaan. Yes! Bumilis po at gumaganda yung mga programa. Kumbaga, 2019, 2020 hanggang 2021, gumaganda, may progreso. Pero noong 2022, biglang bumilis lahat. Biglang umayos. Sa Palupa lang, more than 3,000 na pamilya Pasigueño ang natulungan natin para mapasa kanila ang lupang kinatinirikan ng mga bahay nila. 3 years, more than 3,000, ganun karami po. Sa loob ng maiksing panahon. Pero napaka-importante na binigyan niyo ako ng mga kasama. Kasi isipin niyo po, nasa isang sasakyan tayo. Yung driver gustong dumiretso. Yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong lumiko. Disgrasya po yun, hindi pwede po yun. Kailangan magkakasama tayo. Hindi lang dahil magkakaibigan, hindi lang dahil magkakakampi, kundi kailangan makasama natin, kapareho natin ng prinsipyo. Kailangan kapareho natin ng direksyon, kapareho natin ng vision, pareho natin na gustong linisin ng pamahalaan, kapareho natin na gustong palawakin ang mga programa ng pamahalaan. Buti na lang nagkaroon tayo ng Vice Mayor na maayos, na matibay, matino, Vice Mayor Dodot Jaworski. Nabanggit ko na yung 3 konsehal na first term lang po nila pero napakarami na pong nagawa. Si Councilor Angelo, si Councilor Maro, pumunta na po sa second venue. Naiwan po ngayon ang bumbilya ng konseho. Kasi Councilor Buboy Agustin. Sa Rosario, maraming natulungan yan para makakapitan ng legal at ligtas na kuryente. Pero siyempre, may 3 din tayong bagong kasama. Yung isa po, narinig nyo naman magsalita kanina. Siyempre, kailangan din natin ng kasama sa konseho na representative ng senior citizen. Diba? May mga senior po tayo dito. Nakakaalam ng pinagdadaanan. Kasi si Consi Buboy, batang-bata pa ito. Hindi pa yan baby pa. Baby face na baby face pa nga eh. Ha? Wala pang, baby pa yan si Consi Buboy. Kaya kailangan natin ng isang senior citizen na kasama. Yan po si Consi Warren Inocencio. Ay, nako. Oh. Sabi nga ni Consi Warren, sana all. Siyempre kasama rin natin si Councilor Boy Abunda. Raimundo. Boy Raimundo. Last but not the least, sabihin na lang natin na siya ang pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig, Ryan Enriquez. Sa congressman naman, sa totoo,
Kahit hindi na natin banggitin. Kasi yung track record niya, yun na yung magsasalita para sa kanya. Yung pamaypay niya, pag hindi na kayo masyadong naiinitan, basahin nyo naman po. Pag binasa nyo yan, sigurado ako, mapaproud kayo na Pasigueño nyo ang gumawa ng mga batas na yan. Romano po yan. Kasama ang buong Giting ng Pasig, pero higit sa mga opisyalis, higit sa mga kandidato ng Giting ng Pasig, kasama po ang bawat isa sa inyo. Marami na tayong nagawa, pero sa hinaharap, sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong magagawa para sa ating lungsod. Hindi tayo aatras, dire-diretso po tayo. Maraming salamat. God bless, Pasig City. Naging iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Sano!